Asosasyon ng mga delivery rider ng kumpanyang Lalamove, iginigiit na hindi na umano makatao ang panuntunang mababa ang fare matrix sa kanilang sektor. Ang DICT naman nangakong iimbestigahan ang naturang issue. Alamin yan sa Balitang A to Z exclusive ni Kim Salinas. Tinanggal lang nga po yung base fare As in wala na. Service fee na lang. Kung magkano lang yung offer ni client, ganoon na lang ang mangyayari. Tila nagngingit-ngit na ang rider at presidente ng Lalamove Drivers Riders Association. Hindi na raw kasi umano tinutupad ng naturang kumpanya ang mga itinalagang terms and conditions noon. Tulad na lamang ng pagbaba ng fare matrix na nakapagpapalugi umano sa mga rider. Labag umano ito sa karapatan nilang mga delivery rider. Dagdag pa riyan ang panuntunan ng kumpanya na sususpindihin sila sakaling nag-cancel sila ng booking. Pag-book sa kinancel mo kasi minsan bakit hindi mo i-cancel? Ang naka-note is transporting people is bawal naman talaga yan. Diba? Makita ka lang nag-cancel, floating ka ng 30 minutes. Sinubukan umano nilang makipag-usap sa pamunuan ng kumpanya pero wala umanong humarap sa kanila. Sa ngayon wala pa. Kung anong papadala lang kami ng letter sa kanila o kung sino makaharap sa kanila, pamunuan ng Lalamove. Until na wala? Wala. Kahit anong media interview, hindi sumasagot. Para kay Alias Mars, hirap ang dinaranas nila sa kanilang hanap buhay na ito. Kung dati talaga is malaki talaga dati, halos dyan marami ako naipundar Kumpara sa ngayon na napakababa na ng fare. Kung minsan nga makikita nyo nga po dito mula Diliman hanggang Imus Cavite, nasa 140 lang. Kumikita naman raw sila pero hindi ganoong kalaki di tulad ng dati. Aniya, nananatili na lamang sila sa ganitong hanap buhay dahil ang ilang kliyente galante naman kung magbigay. Kapag sa rider, kapag sinipagan mo, natuwa sa'yo yung customer. Binibigyan ka ng tip, natuwa sa serbisyo mo. Siguro yun yung mga bagay na lang na nakakapagpalakas ng loob na siyang dahilan kung ba't kami nagpapatuloy. Giit naman ngayon ng National Union of Food Delivery Riders na ang problema raw kasi dito sa Lalamove. Kasi during that time, ang base fare ng mga delivery riders ay 60 pesos at ang kanilang delivery fee ay 8 pesos per kilometer. However, nung may mga pumasok na ibang apps na talaga nag-undercut ng price, naobliga ang Lalamove na magbabari ng presyo. Isinusulong naman ngayon ng naturang unyon ang isang legislation na dapat magkaroon ng malinaw na guidelines ukol sa tama at patas na fare matrix, tulad na lamang sa mga pampublikong sasakyan. Unfortunately, sa kasalukuyang sistema ngayon ay parang wild west ang pagtrato sa mga rider. In particular dito sa fare matrix. Umako ng jurisdiction ang DICT. Pero wala rin naman silang nilalabas na guidelines o panuntunan sa fare matrix. Samantala, hinimok naman ng Department of Information and Communications Technology na formal na dumulog ang asosasyon ng mga Lalamove Riders sa kanilang tanggapan. Iimbestigahan din nila umano ang isyong ito. Willing kami na magsimula ng dialogo sa dalawang grupo at pag-usapin tayo, kami mag-mediate at imbestigahan na rin natin kung ano yung nangyayari dito. Ipinaalala rin ng DICT na dapat ipatupad ang napagkasundoang terms and conditions dahil kung hindi... Sa ngayon, hindi tayo nagtatakda ng minimum or ng base. Pero sinasabi natin na dapat merong base at meron ding transparency. Kapag nag-violate sila ng mga terms nila, we can revoke the authority given to them to practice or to be a courier provider. Minabuting makipag-ugnayan ng news team sa kumpanyang Lalamove pero nananatiling tikom pa rin ang bibig nito sa naturang issue. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.